Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Ay, salamat po doon sa mga bati sa aming anibersaryo at sa birthday ng asawa ko, no. Tsaka yung pong mga nagpabigay ng mga ng gifts. Oo, alam niyo na kung sino kayo. Hindi ko na po babanggitin, no. Shout out Michelle. Kalatibaya, shout out ah. Salamat. Nagka-interest lang ako rito eh. Meron no ito 32,000 views. Naku, Kibuloy pumanaw na. Nagbaril daw ito sa sarili. Ha? Pakinggan natin. Pero mga boss, dating sinabi ko na po ito. Remember? Pakinggan natin. So, ayan na nga mga pre, kung nakikita nyo sa screen, ang nakalagay dyan, Pastor Kibuloy's death, kakapasok lang ng balita. Kaya, yun po yung title natin ngayon, At dahil sa kumakalat, na Kalat na nga po ito eh. Pero marami pong hindi naniniwala dahil wala pa raw po yung katawan. Mamaya ho magbibigay tayo ng analysis ng ating reaksyon dyan tungkol sa katawan. Itong si Kibulog, ha? si Pastor Kibuloy daw ay patay na. Ayan At totoo kaya ito mga pre or gawa-gawa lang? Kasi ang nag-post po nito ay miracle happens when you pray. Ayan So hindi natin alam, kung bakit, galit ba ito kay Kibuloy o taktika ito ng kampo ni Kibuloy para hindi na siya pag-initan pa ng Senado? Well, ang Senado kasi hindi mo naman basta-bastang mapapaniwala or mauuto kasi iimbestigahan po yan. Hindi po sila maniniwala sa bastang post-post lang na si Kibuloy ay pumanaw na. Kaya yan po yung title natin at thumbnail natin mga pre. Nakalagay dyan, Pastor Kibuloy's death. Kakapasok lang na balita. Aba, matindi to kung totoo. Magbibigay na ako tayo ng reaksyon dyan. Remember, sinabi ko na po yan, no? Dahil, kung itong si Kibuloy, talagang hawak sa ulo ni Duterte, dahil, di parati ko sinasabi, hindi gago si Duterte para maniwala dito kay Kibuloy sa mga pinagsasabi nito. At hindi sisikat si Kibuloy kung hindi gusto ni Duterte, kung hindi pinabayaan ni Duterte. Di ba? At yun, sabi ko nga, di ba? Baka, kita nyo nung basang-basa na yung papel ni Gago, nung lumabas na yung Arlen Stone, na binubulat-lat na yung mga kabahuan niya, di ba mga boss? Tapos yun, inimbestigahan na siya sa Senado, yung mga kaso niya na niyari sa Davao, kanila Davao di ba? Nagsampa ng rape, dismiss. Ngayon iba na ho istorya, no? At naipit na ho itong Kibuloy na to. At yan, nagtatago na nga daw. Hindi, gaya na sabi ni Senator Trillanes, kung ito ay Davao Mafia, at ikaw ay miyembro, mafia po sinasabi mga boss Pag hindi ako nagagaling-galingan, pero napapanood ko yan Pag hindi ka nakailangan ng sindikato, hindi ka na hindi ka na nakakatulong perwisyo ka na Kaya dapat tingnan niyo nangyari mga friend, di ba? Si Digong ang naging administrador ng lahat ng ari-arian daw ng kingdom. At ayon kay Digong, libre na ika yung serbisyo ko. Sabi ko sa inyo, pinakamagaling na presidente si Digong. Sa kahayupan. Lahat di ba? Pogo, West Philippine Sea, lahat. Pag murahin niya Diyos. Tapos kay Kibuloy, maniniwala siya sa pinagsasabi ni Kibuloy. Mag-isip nga kayo mga miyembro nito, may natitira pa bang tanga? Naniniwala rito sa magkaibigan na to? Pero anyway, hindi ako naniniwalang Pero sabi nga ni Arlen Stone, na sila, yung parang na brainwash sila sa mga pinagsasabi ni Kibuloy. Pero yun nga, nakatakas naman siya. Diba? Kumbaga, natauhan siya, nagising siya. Kaya parati sinasabi ni Arlen Stone na
Kayong mga nandiyan dyan pa, maawa kayo sa sarili ninyo. Umalis na kayo dyan, walang mangyayari sa inyo. Ganon, ganito. O, diba? Pero dati sinabi ko na, diba? Isang bala lang ang katapat niyan. Problema ni Kibuloy. Hindi lang natin alam kung sa kaninong bala manggagaling. O, diba? Ayan, balita, nagbaril daw sa ulo, hinahanap yung katawan, mga ganito-ganito. Ha? Sasabihin lang nung baka napakahirap po hanapin yan. Wala ho kang mag-anak yan eh. Wala asawa, wala anak, walang di ba? Marami siyang chipay, mga angels. Pero, nandun ho siya sa kaharian ni Duterte. Sa Antipolo para ho yata Yan sabi sa Antipolo, whatsoever. Wala na ho yan. Yan sinasabing balita na yan, maraming hindi naniniwala dahil sila Atty. Enzo, si Batang Manlatoids, kasi asan daw yung katawan. Nag-reincarnate na nga eh. Ginawang halimbawa, itong gunggong na to, na parang si Jesus Christ nawawala yung katawan. Ganun po yan eh. Yan yung istorya eh, di ba? Binuo nga yan eh. Na si Kibuloy ay ipinanganak ng nanay niya at may nagpakita na ng birhen, ang Birhen Maria raw ay nakaupo sa ulap at sinabing, Maria, yung Diyos Ama raw, anak ko yan, dinadala. Utik yan. Nung klaseng kamangmanga naman niya, talaga namang nakakapangindig balahibo, no, mga boss. Pero gaya ng sabi ko, di ba, nung pa. Pero hindi kung ito eh, talagang miyembro siya ng sindikato eh, na sinasabi ni Senador Trillanes na triad, Davao Mafia. Yun na, doon na pumunta, di ba? Diba? Wala ka na eh. Hindi ka na asset eh. Liability ka na eh. Kaya yun nga, nakapagpasarap naman siya sa buhay niya. Nagsawa siya sa lahat ng klaseng putahe. Magmula sa 13, 12, 14. Hindi yata bumabadat si Kibuloy. Hindi kumakain si Kibuloy pagka hindi ka na pag 20 ka na, kailangan hanggang 19 ka lang. Ay mga boss, Panginoon, kumawala na po kayo dyan kung may natitira pang miyembro niyan. Pero yung mga ibang miyembro niya, karamihan dyan, yun nga, yung mga private army niya na eh. Oo. Kasi kaysa kakalat-kalat sila, yung mga yung mga rebel surrendery na namumundo kayo, dito na kayo. Bantay kayo sa aking kingdom daw. Di ba? Ganun yan, mga bodyguard. Mabigat ho yung nag-ahari sa Davao. Kaya 2 batalyon pinadala ni Marcos eh. Di ba? Pero hindi pa natin alam yan. Pero talagang dapat yan matapos na. Wala ho yan. Sabi daw ni Baste, kailangan daw unity ulit sila. Ay, nako. Ay, nakaraos yung birthday asawa ko tsaka anibersaryo namin. Ang napakasimple. Ganun lang. 46 years, mga friend. Ang talang yung iba dyan, ang dami-dami nilang pera. Karamihan, mga celebrities, mga ganyan, di ba? Bandang uli, 2 taon pa lang nagsasama, walay na. Diba? Basta pananalig sa Diyos matibay. Nag-aaway kami, totoo, pero hindi para umabot doon sa sitwasyon na masasaktan ng isa't isa, hindi. Nipitik. Hoy, Gracie Sai. Bukas gagawa kita ng vlog, visit ka. 46 years, Bichi! Balita ko, Bichi, kayo, hindi na kayo nagtatabi, hindi na kayo nag-uusap ng asawa mo, parehas kayong makwarta, Pero mas makwarta yung asawa mo, di ba? Isa sa pinaka-meron yan, di ba?
Dito, swerte ka nga, tsamba-tsamba ka ha. Pero yun nga, mahaba istorya mo, Bichi, alam ko. Ha? Balik tayo rito kay Kibuloy. Mga friend, ha? Oh. Dating sinabi ko na yan. Oh. Nag-message nga si, ano sa akin eh, si Marilo Castro, yung anak-anakan ko isa. Tay, tama po ang analysis nyo. Oh. Dating sinabi ko na yan. Oo. Kasi hindi pwedeng mahipo si Kibuloy ng ano eh, baka biglang magtitilaok pa yan eh. Masabit pa yung magtititilaok yan eh. Oh. Alanganin namang magkabukuhan pa kagaya ng nangyari sa Banban. Oh. Ay, balik tayo sa Banban ha, mga friend. Para marasihan tayo ng konti. Napakabuti pala nitong mayor ng Banban na si Wonder Girl. Eto. Yung pong balita na yan na si Kibuloy patay na. Hindi ho ako nagulat dyan. Inaasahan ko po yan. Inaasahan ko po yan na yan ang mangyayari. Hindi ho ipahihipo ng sindikato itong si Kibuloy. Hindi ho. Kung sindikato sinasabi na nga ni Senator Trillanes na yan mafia. Davao Mafia. At nakapa. Tsaka na nga natin talakayin tong si maganda hong pag-usapan tong si Kibulog na to. Nakapasok ho yung Davao Mafia sa sistema ng politika ng Pilipinas. Dati Davao lang ang hawak nila. Nanalo ang digong nyo. Naging presidente sa tulong ng Marcos. Ni Amy Marcos. Ng loyalista Marcos. Ha? Yan ang nangyari. Dahil lang sa salita ni Digong na ipalilibing niya si Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani. Kaya sinuportahan siya. Paulit-ulit. Kaya kung makapanumbat ito si Duterte sa Marcos, hindi ako Marcos. Lenny Robredo po tayo. Pero yan ang mismong nangyari. Pinakikwentuhan lang natin mga sir. Kung hindi siya sinuportahan ng Marcos, hindi siya magiging presidente. And the rest is history. Nakapasok na lahat ang illegal dito ng mga inchik. Pogo, West Philippine Sea, talagang grabe ang iniwang problema. Yan. Dito, sa administrasyon na to. Na ewan ko naman kung saan patutungo rin, no? Oo. Hindi, wala akong makitang linaw eh. Sa totoo lang Bakit? Si Gadon, in-appoint mo si Gadon, His Excellency. Si Sara Duterte, hindi pa rin matanggal-tanggal. Kibuloy, hindi mauli-uli. Anong klase? Paano? Kaya hindi yun. Let us wait talaga, mga friend. ICC is the key. Diba? Yung mga pinagsasabi ni Bongbong kahapon, yung mga matapang nalaban. Sa salita, dapat may aksyon. Hindi pwede yung mga boss. Kaya po nung sinabi si Kibuloy, patay na, nagpakamatay, nagbaril, kung ano-ano, ako. Galing ko, no? Tama ako, di ba? Dati ko na po sinabi yan, kaya hindi ho ako nagulat dyan. Mas magugulat ako kung si Kibuloy, naaresto. Doon ako magugulat. Pero yan, nagpatay si Kibuloy, binaril si Kibuloy, hindi ho. Nalason si Kibuloy o whatsoever, nawala si Kibuloy, umakyat, nag-reincarnate na, mga ganon, na napunta sa langit si Kibuloy, hindi na makita si Kibuloy. Hindi ho ako nagtataka dyan. Dahil yan ho ang talagang mangyayari pag ikaw miyembro nga na sinasabi ni Senator Trillanes na Davao Mafia. Mafia, hindi ka na kailangan eh. Bakit kailangan mahipo maraming alam si Kibuloy. Di ba? Maski itong Morales na to, mga boss, alanganin to. Alanganin yan. Totoo lang. Magkulab na po tayo mga boss. Ito po yung comment nyo sa vlog ko kagabi. Kalatibaya, shout out. Ay, salamat pre na sa birthday mo sa misis ko Rodelia Alpilor,
Shout out. Ang tawa ko, Sir Rox, sabi niya. Rodelia Alpilor ulit, oh. Tama po kayo, Sir Rox. Napakaganda na sinabi ni PBBM at sana lahat ng pinupukol sa kanya, patunayan niya, linisin niya ang gobyerno niya. Salamat, Sir Rox. Ingat po and God bless you and your family. God bless, Rodelia Alpilor. Oh, hindi yung basta-basta manloloko eh. Ang mga yung salita-salita, hindi masyado hong mapanuri ang mga Rocky Warriors. Hindi ko kami basta-basta bumibilib sa salita. No? Yun ho kami. Maski kami ko konti. Solid naman. Kaya si Atty. Enzo Recto, tsaka yung mga tatakbong matitino, mga friends, sa totoo lang, wag na po tayong, pumili po tayo ng dosing, hindi na ho yung 12. Wala naman, mahirap pong bumuo ng dosing senador. Pipiliin nyo ho yung pinakamatinding, yung talaga ho magsisilbi sa bayan. Oo. Hindi yung magsisilbi kay Digong, no? Kahirap ko paliwanagan ng tanga, sa totoo lang. 3JC Ops, sumagot to. You know, BBM is not a saint, but I think he is not like Gloria and Diggs na ibebenta ang Pilipinas sa China. BBM may use the Maharlika funds as way of corruption, pero hindi niya ibebenta ang Pinas kasi kapag nagkaganon, we will have no more control of our own country. Si Amy pa siguro may tendency na maging aladigong at ibenta tayo sa China. Pwede. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat palagi. Magpakabait, sabi ni Kalatni. Shout out, Akira. Good evening, Karoke. Bombahin mo na. Pailalim, Karoke. Ha? Regards to Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Yannick Ordobe, shout out. Yang magic words, PBBM, malabo Duterte, makabalik sa pwesto. Buko na ginawa pagkatuta ng China, malupit sa Pilipino, sa Pilipinong mahihirap. O bukas po, yan ang topic natin. O napakabuting mayor. Nasuspindi na. Preventive suspension daw, 6 na buwan. Nahihiwagaan ho ako diyan. Ang bilis At kinasuhan na daw ng DILG sa ombudsman. Ang tanong, bakit ang dali-dali naman hindi pa pwede na kaya siyang hindi, kasi namumuro siya sa makontempt ng Senado dahil bukong-buko na nagsisinungaling siya. At para madali, kasuhan niya na at ipa-deport. Nakakapagtaka. Gumagawa sila ng kahayupan dito sa Pilipinas, itong mga Chinese na to. Ang sentensya, deport. Di-deport lang. Napakalaking gastos po pala ng deportation. Hahanapin ko yung vlog ni Senador Win Gatchalian, no? Umuubos daw po ayon sa vlog ni Senador Win Gatchalian. 90 million yata per Chinese na ipapadeport. Kasi habang hindi pa natatapos ang deportation paper, pakainin mo raw yan, mga walang yan. Hindi naman magkasya, kailangan i-hotel mo pa, putik yan. Napanood niyo po ba yun? Ganun pala yun. Yung mga nahuhuli rito mga pugante na padideport sa China, hindi tayo para pala gagastos dun. Anak ng waiting, grabe. Hanapin ko yung vlog na yun. Vlog ni Senador Win Gatchalian. Estrelita Hero, shout out. Hello po, Sir Rox, watching from Japan. Cornel Martinez, welcome to the club.
Paano kung si Sara Mau ang president? Makapagsalita kaya ng gaya ni BBM? Baka ang sasabihin ay no comment. Buti na lang at di siya ang presidente. Pinagtatawanan sana tayo sa buong mundo. Pwede. Kaya lang dapat si BBM naman, ano dito? Hindi pwedeng puro salita, ah. Oh. Tsaka yun nga. Lalaban, ibig mo sabihin, lalaban ka sa China. Kay Duterte, hindi ka makalaban. Oh. Inumura ka lang. China, anyway. Hintayin natin ICC. Ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss, ha. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out mga friend, ha. Sabi ni Friend Shervin. Bumabati po ng maligayang kaarawan kay Sister Cecil and happiest anniversary po sa inyong dalawa. Okay. Salamat friend, ha. Salamat talaga sa mga pumati. Totoo. Masaya si mama. Nahihiya kasi siya. Sabi ko, halika, magpasalamat ka sa camera. Sabi ko, sa'yo po, kakaya. Ganun lang yun eh. Alam nyo, ha. Para sa akin talagang ito, ningi ko to eh. Sabi ko, gusto kong magkapag-asawa, in-check. O binigay nga sa akin, in-check. Kaya lang yun nga, yung pamilya bugok. Oo. Kala ko nung kasi matitino. Nung walang kwarta, matino. Nung dumami pa mga pera, nabugok. Oo, nabugok. Pero yun, tinulungan ko yan. Kaya ako nang gigigil ako dyan eh. Sa totoo lang. Totoo, ha? Si Rox, many more happiest birthday and blessed anniversaries to celebrate ahead of both of you po. Keep the flame and sweet love and romance alive. Oh, we celebrated you through our prayers. A sincere greetings, congratulations po sa inyong dalawa, si Rox. Many more to come po, sabi niya. Pampagood vibes po sa background yung si Wonderboy Hero Teo. Sarap pong panggigilan pero di man lang po mapisil. Pahag na lang po sa kay kulit bulilit Teo. Si Marilo Pabian nako, shout out, sabi niya. Happy birthday po, Nay Cecil, and to both of you, Tay, Nay. Happy wedding anniversary, more love to celebrate po. And the most important, stay safe and healthy, sabi niya. God bless both of you po. We love you both, sabi niya. Ay, yung kanina, no, mga friend. Nagsimba kami. Lunes. Doon kasaro yung ano. Pero not totally sarado yung gate. May gate po kasi simbahan namin dito sa Tiagi. Nakaawang. Di pumasok. Sabi ng misis ko, tara pa, wala sarado. Halika. Pabubuksan ko yan. Ikaw. Kasi sarado talaga lahat yung buong simbahan sarado po. Wala po talaga ano. Ako naman, ewan ko, sabi ko, pabubuksan ko eh. Di umikot kami gano'n. Doon sa parang kumbento. Nakakita ako ng parang sakristan doon. Bakit sarado yung simbahan? Ay, rest day po ngayon, Lunes, sabi niya. Oh? Birthday ng asawa ko eh. Gusto niya magsimba. Ay, ganun po ba, sabi niya. Dito po tayo pinapasok kami, dadalawa lang kami sa loob ng simbahan. Pero walang misa. O, di misa, hindi naman halaan eh. Basta nakapasok kami ng simbahan, ganun kami. Sabi ko sa'yo, pabubuksan ko eh. Hindi na tupad yung gusto ko, di ba mga boss? Nakapagsimba kami. Nakapagpasalamat kami sa kanya, ganun. Yan ang ano ko sa sarili ko. Hindi ako basta-basta sumusuko eh. Sabi ko kay misis ko. Sabi ko sa'yo, mabubuksan ko. Oo na, sabi niya. Tuloy natin yung kay Prince Shervin.
Tumpak po tayo, action speaks louder. Ay, si Marilo Babin na pala ito. Tapos si Kimberly Selby. To celebrate, and the most important, stay safe. Tumpak po tayo, action speaks louder than voice sa issue ng West Philippine Sea. Nakakalungkot po na kailangan pa bang hintayin na may magbuwis ng buhay para kumilos. Yun ang inaantay nga ni His Excellency na pag may namatay ka, ibang usapan na raw yun. Natin. Yun na naman, titignan natin. Andres Anario, welcome to the club. Makipag-cooperate siya sa ICC at sibakin niya si Sara sa DepEd. Yun, maniniwala na ako sa kanya. Welcome to the club, Andres Anario. Nadagdagan na naman. Nadagdagan na naman. Ang hindi basta-basta naniniwala. Pares tayo, ganun din ang nasa isip ko, friend. Federico Mandak, shout out. Napanood kayo speech si Marcos. Namana yan sa ama. Kahit si Duterte, believe dyan kay Marcos pag nag-speech. Kung si Sara kaya ang tanungin sa ganong okasyon, makakasagot kaya siya? No comment. Yung sagot ni BBM doon sa tanong ng Chinese general ay masyadong statesman ang dating. Kung hindi mo i-analyze na mabuti, hindi agad-agad makukuha ang mensahe. Kahit paano, nagpakita ng tapang si Marcos para manindigan at ipaglaban ang mga Pilipino, lalo na sa West Philippine Sea. Di gaya ni Duterte, ni hindi man lang nag-bluff. Katwiran niya, tubig lang yan. Nakaposisyon na sila. Hayaan na lang sila. Wala tayong laban dyan. Tapos inaway niya lahat ang bansang kaalyado ng Pilipinas. Kaya lumayo lahat. Kaya lumayo lahat. Kaya ngayon, sana umasa ang Pilipino sa paninindigan niya. Mga sinasabi niya na pag may namatay sa mga Pilipino ay act of war na ito. At gagamitin na suporta na kailangan niya. Kaya suportahan natin siya. Sige. Sinabi mo eh. Friend Shervin ulit oh. Dito naman po sa topic mo today, Sir Rox. Masasabi ko po, to see it is to believe it po. Palakpakan po natin nang may kasamang palakpak pati mga paa po natin. Ano naman. Pag ito pong ating mahal na apo, di po sa salita lang po matapang. Dapat po magkilos at gawa along with kamay na bakal at di lang po sa tapang ng bunganga. Ay, taga Cavite. Friend Shelby. At pagkuda, wala po lahat kwenta, ang panis na laway lang ang salita. Pag di mo po sasamahan ng aksyon at tibay ng dibdib at sa paninindigan, dito natin mapapatunayan ang bisa ng kamote at kalabasa na kinakain po natin na pampatalino at pampakisig sa mga kalabang siyengwot. Mga lampa po yan, mga beho na yan, Xerox. Parang taho lang, malata. Kaya wag po dapat magpasindak po sa kanila para lang po yung mga sundalong kanin nalalampa-lampa. Totoo yan Si Duterte lang ang matapang lang si Duterte sa Pilipino. Kaya dapat po, fight po tayo, Sir Rox. Wag dapat isusuko basta-basta ang bataan. Matapang po sila kasi mayaman po sila at marami po silang high-tech na armas. Panlaban po sa atin, Sir Rox. Pero puro ampaw at silagpot lang po lahat. Kung ano man ang panlaban, meron po sila, Sir Rox. Kasi ang pinakamalupit at wala nang high-tech pa na panlaban po natin. Kasi Lord po ang ating kakampi. Totoo yan at magtatanggol po sa atin, Sir Rox. From dust they came.
from dust they will end. Totoo yan, my friend. And that is the promise sa sino man pong magtatangka na tayo po ay lupigin. Di po tayo pababayaan ng Diyos, Sir Rox. Totoo yan. Through our faith, we cannot be defeated by anyone in any forms of battle. Tiwala at dasal lang po ang tanging armas, pero meron po tayo. At di po tayo pababayaan ng Diyos, Sir Rox. Totoo yan, my friend. Yun pong mga yawang pasaway at kumakampi po sa Taho Republic, di wow, anong ginagawa nyo dyan? Di layas na at tsupi, samahan nyo na ang inyong ingkong, sama-sama kayong magpatiwakal at magpanood doon sa West Philippine Sea, magpaano doon sa West Philippine Sea, mga buwisit, kinam. Sarap nyong pagbibeltukan at pagpipitikin sa mga lawlaw ninyong mga lubot, mga buwisit. Layas, mga wala kay silbi, puro kayo mga inutil na taksil sa sarili nyong bayan. Layas, tsupi, mga leche kayo talaga. Kainit ulo, inam. Yan pong basyang, lalayas na po muna. Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungot at makulit ninyong Tia Deli. Sister Grace, shout out sa iyo, Makibati ka na naman sa mga nang may saya at ngiti kay Sister Cecil bilang mabait na kapatid alang-alang sa birthday niya. Wala, friend! Grace Chingsay, kayong magkakapatid kayo, Medyos. Bukas, magnamapaaga-aga ako, may vlog ako sa inyo, magkakapatid kayo. Tuloy natin kay Friend Shervin, Kay Xerox na alam kong may malambot din puso, handang magpatawad sa iyo at kalimutan ang lahat at mag-umpisa ulit sa isang masaya at buong pamilya. May God's grace and peace be with you all. Hanggang muli po, Tia Deli signing off. Ay, Tia Deli. Grace Chingsay, Alberto Laer, shout out. Karox, happy birthday ng misis mo. More birthdays to come. Enjoy your special day and God bless. Stay safe. Karox, mag-farm na lang tayo. Mag-alaga tayo ng elepante, leon, tigre, bupalo, buhayang bato. Para makabili tayo ng Fifth plane luxury vehicle. Karox, nanood din ako sa nila Christian Esguera, Atty. Claire Castro, Enzo Recto, Atty. Libayan. Karoke, gusto ko na sanang ipatulpo si Harry Roque. Tigilan na lang security guard ni Rapi Tulpo, maliit daw ang entrance nila, baka daw mag-alarm ang buong building nila, Karoke. Eman Escalona, nak, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Shirley Jaser, tawa-tawa. Napatawa ako sa reaksyon ng mukha mo sa Karox. Bakit kaya ngayon lang nagsalita si Subiri tungkol sa Chino? Huwag puro salita. Gayahin nila si Pinoy at Trillanes. Inilaban agad ang Pilipinas. Sana tuloy-tuloy yan. PBBM, yung tapang mo na yan. Advance happy birthday sa misis mo, Karox, and happy anniversary sa iyo. Sana magsama pa kayo ng maraming pang taon hanggang sa dulo, walang hanggan. Happy Sunday everyone. God bless. God bless, Shirley Jason. Wala na, masyado ng friend. Kumbaga sa pag ito pa rin mga 46 years kayo nagsasama, parang lang talaga. Magkagalit man kayo, parang lang, kumbaga sa barya na lang. Pag nagsalita ako ng medyo mataas ang boses, hindi siya, ganun lang yun. Pero yun nga, mga friend, marami dyan, anak ng pating. Ang ganda ng kasal, ang dami nilang pera. Bandang huli, putik yan. Hiwalay.
Maraming celebrity ganyan, di ba? Ano kaya mga yun, oh? Daming pera, sikat, tapos, ang hirap pong unawain, di ba? Mga friend. Saan nagkulang ang Panginoon para sirain ninyo ang inyong pag-iisang dibdib na sinasabi matrimonial na ang pinagsama ng Diyos ay hindi kayang paghiwalay ng tao, mga ganun-ganun, maraming salita. Ewan. Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Sana nga tuparin ni PBBM yung mga sinasabi niya at hindi lang puro salita o pangako. Tsaka ka, Roque, baka balang araw makabili rin tayo ng helicopter, yung lang laruan at deal baterya. Happy birthday pala kay Mrs. Yun nga sana eh. Oo. Papakita ko sana ngayon yun eh. Nakakalimutan ko bumili sa palengke. Utik yan. Florante de Raya, welcome to the club. Sana wag nang iboto ang mga senador ng Duterte. Maawa na kayo sa Pilipinas. Welcome to the club, Florante de Raya. Itong 2025 election, dito natin makikita kung ano ang mangyayari sa 2028. Yun lang yan. Kasi kung sa 2025 election, tanga pa rin ang mangyayaring lalabasan ng mga mananalong senador. Wala na ho tayong aasahan pa sa 2028. Tandaan yan. Marami hong tatakbong matitino. Luke Espiritu, baka si Bam Aquino, mga matitino po. Basta lumusot si Bum Tarat-Tarat at saka si Ipe. Magpapalit na po ako ng content. Gahanap po ako ng maiba-ibang content. Oo. Maraming content. Kaysa maging maulol ako rito sa politika na to na wala palang patutunguhan dahil para ka lang nagsasalita sa tanga. Ba? Pag nalo pa ulit si Bato, basta lahat yung mga Duterte boys, may nanalo. Wala na ho. Tabla na tayo. Di ba mga boss? Para tayong gago. Di ba? Pinagtatawanan lang tayo ng tanga. Salita kayong salita. Basta iboboto namin yung mga ulul. Sierra Jason ulit to. Sana yung mga sundalo natin, bigyan nila ng libreng pabahay. At deserve nila yon. Kawawa naman sila lalo na yung galing sa hirap. Buti ang mga salita lang ng nagsasalita tulad ng mga nakaupo sa gobyerno, puro nakatira sa magagarang mansyon. Sa totoo lang naman, di ba, Karox? Totoo yan, Shirley. Elizabeth Iscareo, shout out. Good evening, sir. Yan ang isang bagay na pwede nating tanggapin si BBM. Magaling siya magsalita at hindi bastos. Kabaligtaran ni Digong na yan. Na sana naman, yung mga sinasabi niya, gampanan niya yan at maging matapang. Di ba? Kaya para maging matapang, makita natin ang tapang. Tanggalin na si Sara Duterte sa DepEd. At huwag na matakot sa Digong na yan at di niya ito magalaw-galaw. Halos sipain na siya palabas ng Malacanang at kumilos siya para ipaglaban niya ang dapat ipaglaban at huwag maging sunod-sunuran. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, Elizabeth eh. Noel Tenko, shout out. Tama ka, Roque. Pag si Lenny ang nagpatawag na rally, parang kulog na dadagundong yan. Totoo yan, Noel. Totoo yan. Cat Gray, shout out. Diyan lang naman praktisado si Marcos ang mag-speech. Hintayin pa bang may mamatay bago kumilos? Narinig ko na yan. Basta ang hihintay natin, yung ICC, pag ang Pogo nandyan pa rin at hindi na ialis, mamumundok na tayo at magtanim ng kamote. At pag nakatakbo pa rin si Alice Goo,
sa Banban. Marcos is a puppet, Digong is the power. Therefore, China is in charge. Makapunta na sa farm. Ha? Mamimingwit ng dalag sa lubluban ng kalabaw. Hi, Cat Gray. Elizabeth Iscario ulit. Sir Rox, kasi, yan si Digong, akala niya hari siya nung nasa poder pa siya at inabusos niya ang kanyang pagka-presidente. At nasapian siya ng kademonyohan, kaya kung magmura at bukang bibig pag mumura. At pareho sila ni Marcos Sr. na gusto niyang hawakan ang ating bansa at walang pakundangan kung pumatay ng tao. Sana itong si BBM, wag niya sana itong pamarisan. At bigyan niya sana ng katarungan ang mga ginawa nilang kahayupan at pagsasamantala. BBM, paki-welcome naman ang ICC para bumango naman ang buong mundo. Para bumango ka sa buong mundo ang pangalan nila. At dito, hahanga ako sa kanya. O, di ba? Yun lang yun. Sami AJ, shout out. Sir Rox, sabi ko sa misis ko, sabi ko sa misis, uuwi ako kapag nagkagera laban sa China. Nasa USA ako. The Lord will guide Filipino with their faith. Amen. Totoo yan, Sami AJ. Alberto Ulaero, sabi niya, Karoke, pag napanood ni Digong Duterte ang speech si BBM sa Singapore, sasabihin na naman ni Digong, English lang, English. Galit siya siguro sa isip ni Digong Duterte. Hindi tulad sa akin kung mag-speech sa prayer meeting, mga utang ina nyo, Karoke, sa lahat ng pakilalang Diyos na si Kibuloy, siya lang ang nag-TNT, Karoke. Totoo yan. David Alin Mendoza, shout out. Hello, Karox. Magandang speech ni BBM sa IISS Singapore. Pero maniniwala lang po ako kung gagawin niya yung at the lip service lang sa mga Pilipino. Umpisahan niya sa pagpapaalis ng mga pogo sa Pilipinas. Oh. Yan ang dapat di ba? David Alin Mendoza ulit to. Pahabol po, Karox. Happy birthday po sa wife nyo. Stay safe and God bless po sa inyo. Salamat, David. Salamat, David. Librado Ludovico. Blessed morning, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Okay, dapat ipaglaban mo rin ang bansa. Bakit hindi ka bumalik sa ICC member? Isang magandang magagawa mo. Bleng blong. Ay, nako. Librado Ludovico ito. Wow, happy birthday, Manang Cecil. May you have many more blessings to come. Also, happy anniversary. Salamat, Librado. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay. Blessed Sunday sa inyo. Raul ulit, Tama ang hakbang ni BBM. Tama din ang obserbasyon mo, Kuyang Rox. Ganyan na arestado daw ang mga mangingisda sa karagatan natin. Takot na naman ang gobyerno nagtugisin ang mga illegal na incheck sa kalupaan ng Pilipinas. Kilos na BBM. Raul Villanado. Happy birthday yung may bahay. Good luck, good health, and God bless. God bless, Raul. Al Ulalia, shout out Happy birthday sa inyong kabiyak, Sir Rox. More and more birthdays to come. Salamat. Talaga salamat, mga friend. Al Ulalia ulit Maganda at naninindigan ang speech ni BBM laban sa China. Mas bilib ako dyan kung panindigan din niya ang pagsugpo sa korupsyon at pagtanggal kay Fiona sa DepEd. Good day, Sir Rox, at sa Warriors. God bless. Parehas tayo. Natin. Sumagot si Alula, si 3J po. Yung corruption in our dreams na lang yan. That is
the reason why BBM runs for president, di ba? Linisin daw ang pangalan nila. At syempre, ang kayamanan nilang nasa korte pa. Yung kay Fiona, hindi tatanggalin ni BBM yan. For whatever reason, na good for BBM, not for the sake of Fiona. Matalino si BBM. Contrary sa paniwala ng ibang tao lang na magets na ibang tao ang strategy niya. Kasi nga, ang strategy niya favor sa kanya. Pwedeng kasama na sa strategy niya ang acting, mahinahon effect. Less talk, no reaction kay Diggs at kung ano-ano pa dahil yun ang kanyang paraan na paglaban sa mga dudes. Oh. Okay, 3J Show, thank you. Sabi ni Kalati. Bon Johnny, shout out. Palayasin na ang Chinese Embassy tapos sobra-sobra na ang training ng AFP laban sa kakampi daw mga allied countries. Sumagot ulit si 3J Show po. Agree ako about the Chinese Embassy sa Pinas. Pero ang AFP natin, it's never enough ang training. The more training they get, the better keep the training hanggat may mag-train. Good for our AFP, sabi Bon Johnny ulit Paano kung walang mamatay na Pilipino, di naubos na ang mga isla sa West Philippine Sea? Mali yan. Mali ka raw. His Excellency, sabi ni Bon Johnny. Isang ayon din naman ako, mali rin, di ba? Ano, kailangan ba may bumatay? Ang putik yan. Kalati Bayo ulit Blessed happy birthday, Mama Bear. May you have a blessed and a good one. Regards. Oh, yun Super thanks ba ito, Kalati? Salamat Dulo, happy wedding anniversary karaoke, Mama Bear. I wish na ang inyong wagas na pagmamahalan sa pagsasama ay aabot sa dulo ng walang hanggan. God bless you po. Salamat, Kalatni. Librado Ludovico ulit Korek ka, Karox. Kahit kami, ang aking sweetheart ay dumaan din sa mga pagsubok pero dadapat subalit dahil sa Panginoon Diyos, heto, very sweet pa rin, 47 years of marriage. Patuloy tayong gagabayan ng kataas-taasang Diyos na lumikha at lumikha. Amen. Sister Grace, Chingsay, kita mo na si Karox at si Ate Cecil. Ang dami nang may bahay. Heto, salamat sa Diyos. Amen, amen. Palibasa ikaw, Grace, kisay ka. Di mo alam yan, bobo. 3J Shop ulit Sumagot, wow, 47 years is a long time. Congrats. May you have many more anniversaries to come. Bakit, friend Jane? Ilang taon na ba kayo ni boss mo? Arlem Tayam, nak, shout out. Gawa muna sila bago magsalita. Ipagtatanggol ang Pinas. Michelle, shout out Ang ganda ng speech ng Pangulo natin. Sana hindi na maagaw ang West Philippine Sea. Pero kung tungkol sa West Philippine Sea, Antonio Carpio is more legit sa aking pananaw. Parehas tayo. Talagang iba yung Antonio Carpio, friend. Justice yun di ba? Michelle ulit Happy birthday, Commander, and happy anniversary, Karox. More happy years to come with God's blessing. Pahingi naman ng masarap na pansit. Mag-isa lang po naman ako. Mag-isa lang naman po ako. Friend Michelle, shout out, salamat nagpa-thanks din Salamat, friend. Cassandra Daisy ulit Sabi niya, mas bilib ako sa analysis ni Doc Engineer Toto Cosing. Pakitang tao lang yan. Bakit pumayag siyang bumisita
ang nanay niyang si Imelda sa traidor na Chinese ambassador? Bakit ayaw niyang ireklamo sa United Nations ang pagbomba ng tubig ng China? Maraming bakit si Cassandra, oh. Pero may sense, ha? At may resolution ang nag-iisang Senadora Risa. Pareho lang mga naghahakot ng pera ang dalawang yan. Mag-unite din ang mga unitives, mga yan. Kasalanan ng mga loyalista na yan. Hindi kayo maka BBM o maka DDS. Tayo ay maka Pilipino. Hay! Malayo pa ang umaga para sa ating Pinoy. Totoo yan, Cassandra Disica. 3JCO po. Alam mo, Sir Rox, ito na naman tayo. Naniniwala ako sa vlog ngayon ni Ka Enzo kung bakit atat na atat talaga ang China sa West Philippine Sea. Ang ugat naman pala ng lahat ng ito Aling Gloria Labandera. Siya pala ang promotor na nag-allow sa China na mag-explore ng Philippine Sea sa halagang $1 billion. Aba, kumikislap ng todo ang mga mata ni Gloria, kaya sign agad siya ng kasunduan. $1 billion, friend. Kung bibilangin ni Gloria yan, na ₱500, patay na siya, hindi pa siya tapos magbilang. 3JC ulit, oh. During Gloria's time, maybe, the dollar exchange may be 40 pesos. Therefore, $1 billion is $1 billion times 40 pesos na lang per dollar noon. 40 billion. At higit pa sigurado dyan, asa napunta ang 40 billion pesos? No comment, sabi sa ni Gloria Labandera. Xerox, 3JC Operator, happy birthday to your beautiful YP. And the same time, happy wedding anniversary to you. May the good Lord bless you many, many more anniversaries and birthdays to Cecil. Have fun and enjoy your life. Oh, salamat, 3JC. Tol, lapit na birthday mo, Tol. Sige, baka sakaling may padala ako. Happy birthday, Bompin. Wish you more birthdays to come, sabi ni yung utol ko, Tol. Divine Wilson, shout out. Yan naman sabi ni Digong, magaling lang daw mag-speech si BBM pero weak leader. Pero bakit takot si Digong kay BBM? I'm not BBM fan, but BBM proved Digong's wrong. BBM is not perfect, but smarter than Digong. Oh. Divine Wilson ulit, oh. Correct ka, Karoke. Huwag puro diplomatic protest sa China. Bakit kailangan may magbuwis ng buhay bago kikilos, di ba? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Ipilitin ko makadalawang vlog. Marami ho talagang kaya lang, yun nga paano ako makakabili ng helicopter kung hindi ako bibisi sa aking farm? Good night, mga boss. God bless po. Magbigay ko kayo ng komento rito kay Kibulog na to. Dating sinabi ko na yan na hindi nila may hipo yan. Maraming alam yan. Di po ba? Sabi ko na, isang bala lang ang katapat niyan. Tapos na. Hindi na makita, asan? Doon sa langit. Sabi niya, di ba? Inappoint siya appointed siya. Baka nandun na hanapin yung sabi ni Guru Digong. Magandang gabi po, mga boss.